Dati po ay may nakilala akong mahilig magsulat ng horror. Pero wala pa siya talagang pinagsusulatan nun. Kumbaga gusto pa lang niya. Tapos gusto rin niya na makabuo ng isang indie film na syempre ay horror. Mahilig nga kasi talaga siya sa mga katatakutan. Tawagin na lang natin siyang Dens. Ako naman ay si Jello. Kami ang magkasama sa isang nakakatakot na pangyayari sa liblib na may kinalaman sa mga aswang. Nagkakilala kami sa isang blessing ng coffee shop ng mutual friend namin. Ang hilig ko naman ay photography. Hindi pa nga lang ako pro. Basta tulad niya ay nagsisimula pa lang din ako na abutin ang pangarap kong yon. Nagkakwentuhan kami doon sa coffee shop at sabi niya baka raw gusto kong sumama sa kanya sa rest house ng lola ng girlfriend niya. Doon yun sa probinsya. Yung girlfriend niya kasalukuyang nasa Dubai nun at nagsiseminar. Pero anytime daw ay pwede siyang magpunta doon sa rest house na pag-aari ng lola nito na namatay 3 taon na ang nakakaraan. Total daw ay kilala naman siya nung katiwala roon dahil ilang beses na rin siyang naisama doon ng girlfriend niya. Maganda raw yung tanawin sa lugar na yon. Bagay na maging subject ko sa photography. Kahit bago lang kaming magkakilala ay hindi ako nagdalawang isip. Paano mahilig naman talaga akong gumala sa iba't ibang lugar. Bit-bit ang mumurahin pero maganda kong videocam na nabili ko lang sa isang promo. Tamang-tama at pareho kaming may motor ni Dens. Ako lang daw ang inaya niya dahil swak yung mga hilig namin. Isa pa hindi rin siya pwedeng mag-aya ng marami. Magagalit daw yung girlfriend niya. Pwede raw kaming magkatulungan pagdating doon. Balak niya na bumuo ng concept doon. At i-check na ring mabuti yung paligid ng bahay pahingahan na yon kung pwede niyang gawing location para sa plano niyang horror indie film. Kung magkaayos nga raw kami ay pwede niya akong kunin bilang videographer kung papayag ako. Puro lang muna ako oo. Total ay plano pa lang naman lahat ng pinag-uusapan namin. Ang focus ko ay marating na muna yung pinagmamalaki niyang lugar ng rest house. Nagset na nga kami ng petsa kung kailan kami pupunta. Araw ng Biyernes noon na tumapat pa sa petsang 13. Sabi ni Dens, swerte raw yon sa mga tulad niyang horror enthusiast. May kalayuan yung probinsya kaya maraming beses kaming nag-stop over para magpahinga at para rin magpagasolina. Pero nung narating naman namin yung lugar, matik na naglaho yung pagod na naramdaman ko. Parang biglang nagliwanag yung paligid sa paningin ko kahit pa palubog na yung araw nun. Kinuhanan ko agad ng iba't ibang anggulo yung papalubog na araw. Napakaganda. Humanga rin si Den sa mga shots ko. Ang problema lang, hindi pa pala doon ang mismong lugar ng rest house. Malayo-layo pa rin ang tinahak namin at talaga namang nahirapan yung mga motor namin sa lubak-lubak na daan. Kulang na lang ay magsalita yung motor at magreklamo. Yung daan lang naman mismo ang naging problema. Pero kung lilinga ka sa paligid, magandang tanawin pa rin ang makikita mo kahit saan ka tumingin. Dahil nakapokus nga ako sa magandang kapaligiran, kaya nagulat na lang ako nung may kamuntik na akong mabangga. Ramdam ko na parang bumangga ako sa pader. Pero gano'n na lang yung gulat ko nung makita ko kung sino ang nabangga ko. Isang matandang babae. Dali-dali kaming bumaba ni Den sa motor para tulungan makatayo yung matanda. Humingi ako ng pasensya at inalam ko agad kung nasaktan ba siya o nasugatan. Nataranta talaga ako. Pinagpag niya yung suot niyang bestida na parang walang nangyari. Tinignan ako ng makahulugan at saka walang salita na tinalikuran kami. Napakamot na lang ako sa ulo. Sumakay na ulit ako sa motor. Pagsakay ko ay nilingon ko pa yung matanda bago ko ulit yun pinaandar. Nakaramdam ako ng takot nung makita kong nakahinto siya at nakalingon din sa akin. Pagdating namin sa rest house, tinanong ako ni Dens kung bakit parang namumutla ako. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya pero sinabi ko na rin na nung nabangga ko yung matanda, ang weird ng pakiramdam ko.
dahil akala ko talaga pader yun. Para bang matigas na bagay yung binanggaan ko. Imposible ka ako na ganoon katigas yung katawan ng matanda. Tsaka ang weird din tumingin ng matanda. Lalo na nung nakalingon pa ito sa akin. Huwag ko na lang daw intindihin yon. Pinaalala sa akin ni Dens na liblib ang lugar na yon. Kaya asahan ko na raw na hindi lang magagandang tanawin ang nandoon, kundi mga kakatwang nilalang din. Natawa na lang ako at napailing dahil sa totoo lang ay hindi ko iniisip ang mga kakatwang nilalang. Hindi naman sa hindi ako naniniwala, basta wala lang talaga sa isip ko. Nasulit naman yung pagod namin pagpasok sa rest house. Hindi ganoon kalaki pero maganda at may nakaka-relax pang mga upuan. Malalambot na sofa na pwede nang tulugan. Mabait din yung katiwala na tawagin na lang nating Odessa na siyang sumalubong sa amin at nagpapasok sa rest house. Mukhang nasa 25 lang ito. Tansya ko lang. Naitawag na pala sa kanya ng girlfriend ni Dens na darating kami. Kaya naghintay siya at nagluto ng makakain namin. Puro mga lamang dagat ang inihain sa amin ni Odessa. Kaya sarap na sarap kami. Asikasong-asikaso niya kami na parang kami ang may-ari ng rest house na yon. Kung may kailangan daw kami ay huwag kaming mahihiyang magsabi. Malapit lang daw yung bahay niya mula sa rest house. Bandang likod, pangatlong bahay. Nung makaalis na si Odessa, tinanong ko si Dens kung matagal na bang katiwala doon si Odessa. Ewan ang sagot sa akin ni Dens kasi nung mga nakaraang punta raw niya ay iba raw yung katiwala. Mas matanda. Nasa 60 na yata. Itago na lang natin sa pangalang Manang Vilma. Baka raw anak yang si Odessa. Napansin din ni Dens na interesado ako kay Odessa. May itsura naman ito at wala akong girlfriend nung panahon na yon, kaya tinutokso niya ako. Sabi niya ingat lang daw sa babaeng probinsyana. Baka mapasubo ako. Natawa na lang ako sa biro niya. At sinabi ko na baka si Odessa pa yung mapasubo sa akin. Nung unang gabi namin sa rest house ay hindi ako makatulog. Parang naiinitan kasi ako kahit malamig naman yung panahon. Lumabas muna ako at nagpahangin habang naninigarilyo. Nabitawan ko yung yosi nung mamataan ko sa labas ng mababang gate ng rest house yung matandang nabangga ko ng motor kanina. Naglalakad siya ng mabagal. Papadaan pero yung mga mata niya ay sa akin nakatingin. Bigla tuloy akong nilamig. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Pinagtawanan lang ako ni Dens nang sabihin ko yon. Baka raw tagarian lang din yung matanda at nagkataon na nakita ako habang dumadaan dyan sa harap. Pero pwede rin naman daw na isa itong aswang at nasundan kami. Hindi ko alam kung seryoso si Dens sa sinabi niya kasi habang nagsasalita siya ay tuloy lang siya sa pag-scratch niya ng concept at hindi tumitingin sa akin. Kahit nakahiga na ako ay hindi pa rin mabura sa isip ko yung nakakatakot na tingin ng matandang babae na yon. Ang gusto ko sanang isipin ay si Odessa, pero yung mukha ng matanda ang nakikita ko sa isip. Kinabukasan ay binalikan kami ni Odessa para i-check kung okay lang kami. Ang plano talaga namin nung araw na yon ay maglakad-lakad, kaya inaya ko si Odessa na sumama sa amin. Tumanggi siya pero binalaan niya kami na mag-ingat sa mga aswang. Nagkatinginan kami ni Dens. Tinanong ko siya kung may aswang ba roon. Tumango siya at sabi, ang apo o pinuno ng mga aswang ay mapagbalat kayo. Nagpapanggap na isang mahina at matandang babae, kaya wag daw kaming palilin lang. Naalala ko yung matandang babae na nabangga ko. Sinundan ko yung tanong ko kay Odessa na ang itsura ba ng matanda ay mahaba ang buhok na medyo kulot o sadyang buhaghag lang tapos nakabestidang itim. Eksakto, yun ang naging sagot ni Odessa. Tapos nagpaalam na siya sa amin dahil marami pa raw siyang kailangan gawin. Saglit akong napatulala.
Ibig sabihin ay tama pala ang hinala ko na aswang ang matandang yon. Habang naglalakad kami at nag-oobserba sa paligid, sinabihan ako ni Dens na huwag masyadong magpapaniwala kay Odessa. Basta mag-ingat na lang daw kami. Binaling ko muna yung atensyon ko sa tunay na pakay namin doon. Ang dami kong nakuhanan na magagandang bahagi ng liblib. Si Dens naman ay panay ang tanong sa akin kung sa tingin ko raw ba ay magandang mag-shoot doon. Siyempre sabi ko oo. Totoo naman dahil bukod sa maganda ay napakatahimik pa. Walang abala. Nilibot ko pa yung videocam ko nung bigla itong may mahagip na imahe. Mabilis lang na nagdaan. Hindi ko nga nasundan ng tingin sa sobrang bilis, kaya nagpalinga-linga na lang ako. Ang nahagip naman ng mata ko ay yun ulit matandang babae. Konti lang yung distansya nito sa akin. Ganun pa rin yung tingin niya. Nakita rin siya ni Dens. Mas matapang si Dens kaysa sa akin. Nilapitan niya yung matandang babae na sinubukan pang umiwas, pero nahawakan niya ito sa braso. Sinabi niya na gusto lang namin itong makausap kung may problema ba sa amin. Tumingin yung matanda sa rest house na parang galit, tapos pilit binabawi yung braso niya sa pagkakakapit ni Dens. Biglang may sumigaw na babae. Bitawan daw namin yung lola niya. Yung bagong dating na babae, parang kaedaran lang ni Odessa. Humingi ng paumanhin si Dens pagkatapos niyang sabihin sa babae kung bakit niya ito hinawakan sa braso. Sabi ng babae, may sakit sa pag-iisip ang lola niya, kaya kung may kinilos man ito na hindi namin nagustuhan, ay pasensya na lang din daw kami. Tapos inakay na nung babae yung lola niya palayo sa amin. Yung matanda ay panay pa rin ang lingon sa rest house. Nahiwagaan talaga ako sa kinikilos niya. Inisip ko kung aswang ba talaga ito, tulad ng sinabi ni Odessa, o baka napapagkamalan lang din nila dahil nga may kakulangan sa pag-iisip. Tinuloy namin ni Dens ang paggala-gala nung araw na yon. Medyo napalayo nga kami at muntik pang abutan ng dilim sa daan. Pagbalik namin sa rest house ay nakita ko si Odessa sa bintana doon sa second floor. Nakatingin sa amin. Siguro hinihintay na kami. Sinalubong na kami nito sa sala. Sinabi na nakahanda na yung hapunan namin. Hinintay lang daw talaga niya kaming dumating para makauwi na siya. Nagpasalamat kami at inalok ko siya na saluhan kami sa hapunan. Hindi na raw. May gagawin pa raw siya sa kanila. Bago tuluyang makalabas ng pinto ay humirit pa ako ng tanong kay Odessa kung pwede ba niya kaming isama sa bahay nila minsan. Hindi na raw kailangan. Yun lang ang naging sagot niya sa akin. Kaya napakamot na lang ako ng ulo. Todo kantsaw tuloy ang inabot ko kay Dens. Hindi pa man daw ako nanliligaw ay mukhang busted na agad ako. Nagulat ako nang hindi pa kami natatapos sa paghahapunan ay biglang bumalik si Odessa. Doon muna raw siya matutulog kasi nagkaroon ng biglaang problema sa bahay nila. Sino ba naman kami para tumanggi? Sa isip ko nga ay pagkakataon ko na yon para mapalapit pa kay Odessa. Ang plano ko ay makikipagkwentuhan ako sa kanya mamaya. Nag-toothbrush pa ako ng mabuti at naligo para lang presko ako pag nakipag-usap sa kanya. Kaso nung handa na ako ay siya naman yung nawala. Sabi ni Dens, nakita niyang pumasok na sa kwarto na gamit din dati ni Manang Vilma. Hindi pa raw niya ulit ito nakitang lumabas. Baka tulog na. Maaga pa naman nun, kaya umasa ako na lalabas ulit siya sa silid na yon. Tinanong ko nga si Dens kung ano kaya kung katukin ko. Wag na raw dahil baka maistorbo lang ito. Nung medyo lumalim na yung gabi, ay himalang mas nauna pang antukin sa akin si Dens. Isang kwarto lang yung tinutulugan namin pareho dahil nahiya rin kami na gumamit pa ng ibang kwarto. Total naman ay malaki yon. Pero hindi muna ako pumasok. Nagyosi muna ako at pinagmasdan mula sa bintana
yung napakadilim na paligid sa labas. Maya-maya ay may narinig akong boses. Pinakinggan kong mabuti at natuntun kong sa silid na pinasok ni Odessa yun nanggagaling. Para bang nag-uorasyon o ritual. Basta ganoon. Dinikit ko pang maigi yung tenga ko sa pinto ng silid para mapakinggan mabuti ang sinasabi nito. Nakakapangilabot kasi, parang nagri-ritual nga. Napaatras ako. Nagmamadali akong pumunta sa silid namin ni Dens. Ginising ko siya. Nagalit pa siya dahil naistorbo ko yung pagtulog niya. Sinabi ko sa kanya yung naririnig kong pagriritual sa silid ni Odessa. Bumangon si Dens at dalawa kaming nagdikit ng tenga sa pinto ng silid ng katiwala. Nagulat pa kami nung bigla yung bumukas at bumungad sa amin yung galit na anyo ni Odessa. Nagkanda utal-utal kami sa paghingi ng sorry. May narinig lang kako kami. Hindi umimik si Odessa. Sa halip ay bigla niya akong sinakal. Inawat naman agad siya ni Dens pero hindi ni tumatanggal yung kamay niya sa liig ko. Nahirapan na akong huminga. Todo awat pa rin si Dens dahil ayaw siyang tigilan ni Dens ay buong lakas niya itong inihagis gamit ang isang kamay niya. Bumalandra si Dens sa pintuan. Ako naman ay nabitawan niya kaya napatakbo na lang ako sa isang sulok. Naghanap ng pwede kong ipanlaban sa kanya. Bangkulang ang nasa tabi ko kaya yun lang ang iniamba ko sa kanya habang mabagal siyang lumalapit sa akin. Titig na titig ako at napapalunok sa takot dahil yung itsura ni Odessa ay nagmistulang hindi siya. Pumangit ang muka. Nagmukhang matanda na nakakatakot. Pero yung katawan niya ay yun pa rin naman. Mukha lang niya ang nagbago. Sabi ko wag siyang lalapit. Kung hindi ay mapipilitan akong saktan siya. Tumingala si Odessa at umatungal na parang baka. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Tapos ay tumingin ulit siya sa akin. Habang si Dens ay unti-unting bumabangon. Kinuha nito yung malaking vase na display at walang pagdadalawang isip na pinukpok yun sa ulo ni Odessa. Pero hindi man lang yata naramdaman ng matigas na bungo ni Odessa yung pukpok na yun sa ulo niya. Nilingon niya si Dens at tinignan din ng masama. Sinamantala ko yung pagkakataon para makaalis sa pwesto ko. Tatakbo sana ako sa pintuan pero nag-alangan ako dahil mas malapit sa pintuan si Odessa. Kaya sa halip ay tumakbo ako paakyat sa second floor. Sinenyasan ko si Dens na sumunod sa akin. Nakasunod naman sa akin si Dens. Pumasok kami sa isang bukas na kwarto at nilak yun. Tinanong ko si Dens kung ano ba yun. Bakit naging aswang si Odessa? Nasaniban ba siya? Hindi masagot ni Dens ang tanong ko. Pero maya-maya sabi niya ay posibleng si Odessa talaga ang aswang at ang lahi nito. Baka nilinlang lang kami. Pinaniwalang ang aswang ay yung matandang babae na may kakulangan sa pag-iisip. O pwede naman na pareho silang aswang. Nag-isip kami ng paraan kung paano makakalabas doon. Pero kung makalabas man kami, saan kami pupunta na makakaligtas kami? Eh napakalayo ng agwat ng mga kabahayan doon. Tiyak nahaharangin lang din kami ni Odessa kung makalabas man kami sa rest house. Sobrang balisa namin ni Dens. Hindi namin alam pareho ang gagawin dahil pareho kami na unang beses pa lang yon na makakita ng tunay na aswang. Pareho pa kaming nasaktan nito at pag minalas-malas ay pareho rin kaming magiging pagkain nito. Naisip kong itanong kay Dens kung alam kaya ng girlfriend niya ang tungkol dito. Baka ipinain lang talaga kami. Nagalit sa akin si Dens at sabi kung may alam ang girlfriend niya, edi sana noon pa siya nito pinalapa kay Manang Vilma na nanay ni Odessa. Pero bigla ring napaisip si Dens. Hindi naman namin sigurado
kung nanay nga nito si Manang Vilma. Baka naman hindi. Gulong-gulong na pasalampak na lang ako sa sahig habang si Dens ay tinitignan ng bintana kung makakaya ba namin yung talunin. Mas mabuti pa rin daw na makalabas kami doon. May motor naman kami. Mabilis kaming makakalayo kung sakali. Natigilan kaming pareho nung marinig namin na kinakalampag ni Odessa yung pinto. Puro ungol lang ang naririnig namin dito, kasabay ng pagkalampag. Nataranta kami ni Dens. Wala halos laman yung kwartong pinasok namin, kaya wala kaming mahagilap na pwede naming ipanlaban sa aswang na si Odessa. Sumilip ulit si Dens sa bintana. Nagkaroon siya ng ideya. Kung babaybayin daw namin ang gilid ng bintana, ay makakarating kami sa terrace. Mas mababa yun kaysa sa bintana, kaya po pwede na naming talunin. Sobrang delikado pa rin ang ideyang yon ni Dens, pero mas okay na yon kaysa abutan kami ng aswang at lapain. Habang binabaybay nga namin yung makitid na tapakan na yon sa gilid ng bintana, ay halos hindi ako humihinga. Ilang beses ako muntik mahulog sa tuwing mapapatingin ako sa ibaba, kaya pinilit kong ituon ang tingin ko sa terrace. Sa wakas naman ay nakaraos kami doon, at nang nasa terrace na nga kami, ay tinodo na namin ang lakas ng loob na tumalon. Sinuwerte pa kami sa pagbagsak at nagawa naming manimbang. Hindi kami nabalian. Pagtingala ko sa terrace ay nandoon na agad si Odessa, kaya nagmamadali na kaming pinuntahan ng motor. Buti na lang at lagi lang nasa bulsa namin yung mga susi ng motor namin, kaya napaandar agad namin yon. Ang problema, may natanaw kami ng mga paparating, kaya napahinto rin kami. At ang dami nila. Muli ay nakita namin yung apo ng matandang babae na inakala naming aswang. Sinesenyasan kami nito na sumunod sa kanya. Sa totoo lang ay puno kami ng pag-aalinlangan ni Dens dahil hindi na namin alam kung kanino pa kami dapat magtiwala. Pero wala na kaming mapagpipilian dahil hindi biro ang nakikita naming pulutong ng mga nakakatakot na nilalang na papalapit sa amin. Kaya sumunod na lang kami sa babae. Hindi naman kalayuan yon. Lumiko lang kami sa kanto na kinatatayuan kanina ng babae at nakita na agad namin ang bahay nito. Nagmamadali kami nitong pinapasok. Sa loob ng bahay nila ay nagulat kami dahil nakita namin yung matandang babae na nag-oorasyon din doon sa tumba-tumba niya. Meron itong binabasa na maliit na aklat habang ang isang kamay ay panakanakang tinatapat sa apoy ng nakasinding kandila. Nagunahan kami ni Dens patungo sa pinto para sana lumabas na, pero pinigilan kami ng apo ng matanda at sinabing hindi aswang ang lola niya. Isa raw itong dating santigwar, isang malakas na manggagamot. Ngunit sa tindi ng mga nakalaban nito ay unti-unti raw nagkaroon ng diferensya ang utak nito. Ang pinakahuli raw nitong nakalaban ay ang nanay ni Odessa na si Manang Vilma, ang dating katiwala sa rest house. Hindi raw ito palalabas, pero palihim na umaatake tuwing gabi, kaya kinalaban daw ito ng lola niya. Malakas daw si Manang Vilma at ito ang dahilan kung bakit halos bumigay ang utak at lakas ng katawan ng lola niya. Pagkamatay ni Manang Vilma ay kasabay ng tila pagkawala naman ng sariling bait ng lola niya. Kung saan-saan na lang daw ito naglalakad na parang wala sa sarili. Nag-aalala nga raw siya dahil baka gantihan ito ng mga kalahi ni Manang Vilma. Awa naman ng Diyos ay hindi ito basta-basta nalalapitan ng mga aswang dahil bigla na lang din bumabalik sa katinuan ang lola niya at alam ng mga kalaban nito ang kakayahan ng lola niya bilang isang santigwar. Ang totoong araw niyan ay nag-aalala ang lola niya para sa amin
dahil alam daw nito na mga dayo kami at nakita kami sa rest house tumuloy kung saan pumalit ang anak ni Manang Vilma na si Odessa bilang katiwala. Bagamat mahinang aswang lang daw ang isang tulad ni Odessa, ay hindi pa rin kami ligtas. Napahugot na lang ako ng malalim na hininga sa mga narinig namin. Kaya pala sinabi ni Odessa na ang matanda ang pinuno ng aswang. Yun ay para iligaw ang paniniwala namin. At kaya rin kakaiba ang pakiramdam ko pagbangga ko sa matanda nung una ko itong makita, ay dahil nga taglay nito ang lakas ng isang santigwar. Muli kaming binalot ng takot nung marinig namin ang mga kakatwang pag-ungol ng mga aswang. Natingin namin ay nasa harap na ng bahay nila. Sinenyasan kami ng babae na huwag nang maingay at huwag mag-alala dahil ang pagriritual na ginagawa ng lola niya ay ritual ng pagtataboy sa mga aswang. Kaya manahimik lang daw kami at maya-maya lang ay mag-aalisan na rin ang mga ito. Sinunod namin ang sinabi niya. Nanatili kaming tahimik ni Dens at nakikiramdam. Tulad ng sinabi ng babae, hindi nagtagal at unti-unti nang humina ang naririnig naming nakakapangilabot na pag-ungol mula sa labas, hanggang sa tuluyang manahimik ang gabi. Hindi na namin magawang makatulog matapos ang naranasan naming yon. Nakipagkwentuhan na lang kami buong gabi sa apo ng matanda na nalaman naming Cheska ang pangalan. Humingi kami ng pasensya dahil sa paghihinala namin sa lola niya. Naiintindihan naman daw niya. Tinignan ko ulit ang lola niya. Tahimik itong nakaupo sa tumba-tumba at nakatingin sa kawalan. Tinanong ko si Cheska kung may pag-asa pa ba na bumalik sa dating lakas ang lola niya bilang isang santigwar. Oo naman daw. Nung una akala nga niya ay magiging malala pa ito sa mga darating na araw. Pero nung makita niya yung pag-aalala sa amin ng lola niya at yung ginawa nitong pagtataboy sa mga aswang, nangangahulugan na malaki pa ang pag-asang makabalik ito sa dati bilang isang malakas na santigwar. Habang paalis na kami ni Den sa lugar na yon, ay sinabi niyang isang malaking inspirasyon sa kanya ang nangyari para sa susulatin niyang horror film. Kaya lang makalipas ang 4 na taon, nabalitaan ko na si Dens ay sumunod sa girlfriend niya sa ibang bansa at doon na sila nanirahan na magkasama. May anak na nga sila. Hindi na niya naituloy ang dating pangarap. Ganoon din ako. Sa ibang trabaho ako nalinya. At alam niyo ba kung sinong napangasawa ko? Si Cheska. Mga 4 na taon na rin ang lumipas. Akalain niyong nagkita kami sa opisina at pareho kaming bagong pasok doon. Namatay na rin kasi ang lola niya at yung rest house daw na tinuluyan namin ni Dens ay iba na ang may-ari. Nagbago man ang kwento ng buhay namin ay hindi naman magbabago ang katotohanan na ang karanasang yun sa aswang ay naging bahagi ng buhay namin na hindi na kailanman makakalimutan.